Ayon sa sinasabi ng marami sa aking mga naririnig, tatlo daw ang pangarap ng bawat isa sa atin. O baka naman merong hindi ganon ang pangarap. Simple lang. Ang una raw na gusto ng bawat isa o ng tao, lalo na ngayon sa buhay natin na napakataas ng halaga ng mga bilihin, ay ang magkaroon ng pera. Talaga namang iyang pera makapangyarihan talaga. Kapag wala kang pera, sasakit ang iyong ulo kung papaano mo maiiraos ang ating buhay. Lalo na kapag marami kang anak, may mga pinapag-aral, kailangan talaga ang pera. At ang kasunod o ikalawa na gusto raw ng isang tao kapag siya ay may pera na, ay yung tinatawag na makilala siya, magi siyang popularidad o popular sa kanilang komunidad o sa ating bansa o maging sa dako paroon sa kabilang ibayo, makilala sa mundo. Magkaroon ng pera, kapag nagkaroon na, ay yung makilala naman siya. At kapag narating na raw ng isang tao ang pagkakaroon ng pera, makilala na, ang gusto naman ay magkaroon siya ng kapangyarihan. At paano ba magkakaroon ng kapangyarihan? Ano ba ang pinakamagandang gawin upang magkaroon ka ng kapangyarihan? At yan ay ang pumasok ka sa politika. Kapag ikaw ay maraming pera, kilala ka na, ay yan, gusto mo na ng kapangyarihan. At kapag narating mo na ang tatlong bagay na yan, may pera ka na, kilala ka na, may kapangyarihan ka na, lalo na kapag nakuha mo yan, na ikaw ay pumasok sa politika, ay talaga namang katuparan ng mga pangarap. At kailan lang ba matatapos ang mga nais o gustuhin o pangarap ng bawat isa? Ay di yung ikaw ay kunin na ni Lord. Natatapos lamang ang mga pangarap at naisin ng bawat isa kapag siya ay kinuha na ni Lord. Ang tao raw walang contentment. Ang gusto, kapag narating ng isang bagay, lalo pang nais niyang makamit yun. Ayaw nang mawala sa kanya. Ang sekreto raw ng isang masayang buhay ay yung ikaw ay magkaroon ng contentment. Yung bang
tinatawag na payak na buhay. Tama na sa iyo ang ikaw ay nakakaranas, nakakaraos sa pang-araw-araw na buhay. Masaya ka na noon. Yung napapag-aral mo ang anak mo, yung pang-araw-araw na gastusin na ibibigay mo, na nagkakaroon ka ng isang pangkaraniwang gawain at sa gawain yun ay nakakaraos kayo, patas na gawain, walang inaapakan, walang inaargabyado, ay may mga tao na tanggap na ang ganong buhay. Merong contentment. Bagamat may contentment, naroon pa rin ang pagsisikap. At sa kakasalita ko, nakakalimutan ko yung aking niluluto. Naamoy ko eh. Yan. Kumukulo na ang sinigang na bangus sa miso na may paasim na kamyas. Yan, may paunting pahalang. Yan, ang sili. Yan. Hayaan ko na munang kumulo-kulo. Tama na po itong simpleng ulam. Yan. Para sa isang pangkaraniwang buhay. Yung po bang maiiraos natin. Yan. Masarap yan. Yan. Gaganahan mo na ako mamaya niyan sa pagkain. Ang sarap humigop ng sabaw. At balikan po natin ang mga pangarap ng bawat isa sa atin. Ang pagkakaroon ng pera, kasikatan at kapangyarihan. At kailan lang ba yan matatapos yung mga pangarap na yan? Kapag tayo'y kinuha na ni Lord. Ay kahit gaano karaming pera mo, mali-malitan na pera, hindi mo naman yan madadala. At tama na po tayo sa simpleng ulam. Payak na ulam. Payak na buhay. Ay kapag tayo po ay walang contentment, hindi po tayo masisiyahan sa ating buhay. Halimbawa po, si kapitbahay mo, nakita mo, bumili ng isang mahaba, malapad na TV, flat TV. Hanggat hindi ka nagkakaroon, hindi ka matahimik, gusto mo rin na magkaroon ng katulad na gamit ng iyong kapitbahay. Kapag si kumpare bumili ng bagong sasakyan, gusto mo rin magkaroon. Kapag ganyan po ang saloobin mo, wala kang contentment. At yan ang magpapahirap sa iyong buhay. Wala kang kasiyahang madarama hanggat wala kang contentment sa buhay. At ito po ang nauna kong pinakuluan. Iyan po, pasilip ko sa inyo.
Yan pong mga kaunting karne na baboy. Bukas po, yan naman ang aking iuulam. Sasamahan ko ng yung tinatawag na munggo o balatong at lalagyan ko ng mga dahon ng ampalaya. Tama na po yan para sa isang payak na buhay. Payak na buhay para sa isang masayang buhay. Kapag ikaw daw po ay may contentment sa buhay, iyan ang sikreto ng masayang buhay. At yan po na may malalapad ng dahon, iyan po ang papalaking upo. Iyan po ang magbibigay ng contentment sa ating buhay. Pag yan po ay namunga na, malaking tulong po yan sa ating gastusin. Pero ang aking pong binibigyan diyan ng tinatawag na kasiyahan, yung simpleng kasiyahan, kapag iyan po ay nakita ko ng bumubunga. At para nga po sa isang tahimik, masayang buhay, hindi po ang batayan ng isang masayang buhay ay yung magkakaroon ka ng maliitang pera, makilala ka sa lipunan, at magkaroon ka ng kapangyarihan. Ang maganda po, mamuhay na may contentment. Kontento ka sa araw-araw na payak na buhay. At yan po ang sikreto ng isang masayang buhay. Salamat po sa inyong lahat at sana po subscribe po kayo sa aking YouTube channel, sa Facebook page. Napakalaking tulong na po yan sa katulad naming mga content creator. At muli po, sa payak na buhay po ako para sa isang masayang buhay. At ngayon po, ang liwanag ay sinasakop na ng pagdilim. Pagkatapos po ng hapunan, isang panatag na pagtulog, isang mahimbing na pagtulog. Dahil po, mayroon tayong contentment. Tama na po tayo sa payak na buhay. Salamat. Salamat po.